Ay, yung sound, wait lang ha. Hi, Migs. Hello, sir. Okay. Wait lang ha, we'll just fix the audio. Wait lang ha. Gusto mo mag-join ako sa akin ng sa... Naka-audio TV naman siya. Speakers? Ba't kaya lang? Siya yung LG, right? Oo. Sakto lang natin doon. Diretso na. Okay. Ian, can you salita? Ako na mag-join. Ako mag-share. Share mo na lang. Sige. Sige, second. Okay, Hello. Ayos na. Magaganda. Sorry, medyo ayun, okay na yung sound. Yeah. Anong diri ka dyan? And then ako yung mag-share. Tama, ako na ako nag-share. Share na yan. Okay. Hi, Migs. Hello, sir. Okay. Migs, ano kami? Kasi merong next na meeting. Medyo na-late kami. Sorry ha. Okay lang. Okay lang, sir. So, ito yung mga top issues na napag-usapan natin last time. So, ang expectation is we believe we have mitigated and meron kaming mga additional support sa'yo. And some documentation pa, no? Para sure talaga. Yes, sir. So, our expectation is after this, pirma na tayo, pare ko. Okay? So, yun lang. The team is here, everyone, George and Jen. And supposedly kami ang magrepresent nito, but Jen will help us, no? And to explain further pa. So, Jen? Mm-hmm. Yep. Sir. Okay. Mix, can you hear us? Yes, ma'am. Loud and clear. Okay. Alright. So, number one, ito yung pending na agenda natin that hopefully we will be able to answer 100%. So, number one is the TPD rate of Infanta outlets. We recognize our concern on this na medyo mababa yung binigay na TPD rate and it doesn't apply to the select outlets na nasa Infanta. Which is, ilang outlets ulit yun? Mga tatlo? Dalawang outlets. So, GG and Navarro, and Navarro store. So, we will address that. Yung good news naman is meron kaming offer na rate for it. Yung second is yung hauling revenue mix volatility. I think this was part of your email before na hindi lang siguro napag-usapan last meeting. Pero we will also address it para ma-sure natin na lahat close na by today. Third is yung LRD exemption, kung kumusta ba yung LRD scheme, ano yung mga exemptions na pwede natin gawin just in case of acts of God. So later on, I will show it as well. Another question is on 30 days notice of price changes, if possibly includes amendment. So sasagutin din namin. And then of course, the revised trade letter. So the revised trade letter is technically the summary of all documentation ng lahat ng agreed rates natin na napag-usapan on the past 3 weeks ata or 1 month of meeting. So, yun. So, hopefully, masagot natin lahat. Once we finish this, then we will provide you the revised trade letter and hopefully we can sign it. Just so na talagang makontinue na natin yung transition. So, yung number one, okay ka ba dito, Migs? Yeah. We only have limited time. Okay, sige. So, TPD rate, okay, of Infanta. So, what we did was to compute ilan ba yung current na, current na Customers. location Allocation. and distance nila GG Cruz and ni Navarro. So, tama ba? Approximately 8 to 95 kilometers. Okay? So, Yes, in ma'am. that case, From Santa Cruz yan. okay. Yes, from Santa Cruz yan. So, ngayon kasi, yung i-refresh lang kita, kung ilan yung currently na binigay na rate, diba? So, kung puntahan natin yung delivery fee dito, ang binigay na initial rate ay 3.86 per case. Yun lang yung mga within the area. Nasa 4.32 pag VAT in siya.
So ngayon, ang nangyari is medyo medyo iba yung case nila Gigi Cruz and ni Navarro. So when we computed, ang mangyayari is considering the distance, considering the track that will be used, tapos yung kung two ways or one way, considering the per liter din na fuel price right now, ilan yung magagamit, and yun, yung operations niya. So currently, ang offer namin for the hauling rate is at 12.6 pesos per case for Gigi Cruz and Navarro lang. Okay, so separate rates sila. Pero dun sa mga balance outlets na dito lang, pasok dun sa initial computation, I think within 50 kilometers, ano pa rin, dito pa rin tayo sa 3.86 and 4.32 na per rate. Pero dun kay Navarro and Gigi Cruz, dadagdagan namin siya ng additional 10 pesos. Tama no? 8 pesos pala. Kaya magiging siyang 12.6. So from 4 pesos plus 12.6 ay plus 8 pesos kaya 12.6. Okay? Question, which is later I will show in the trade letter naman. Go ahead, Migs. Okay. Ma'am Jenny, i-add ko lang kasi alam ko namang kinuha niyo yung big volume contributors. May kulang lang doon sa dalawang big accounts papunta sa Impanta. Which is our exporter JPC and JNE. Sino? Sorry? Si JPC and JNE. Sumunod na lang siguro si JPC. Pero ang special case kasi minsan pumipick up sila sa warehouse. Minsan naman pumipick up sila sa Navarro SDO, which is also a sister company of 3 and 8. So hindi namin siya ma-determine on a regular basis if delivered or picked up sa Santa Cruz. Mm-hmm. So Saan ang address din? Taga-Infanta rin sila, Chief. Pulilio sir eh. Pulilio rin ba? Sige. Oo. Okay. Sige. So, ano yung request ko on that? Isali sila? Ay, hindi ko pa alam kung paano sila i-treat. Kasi hindi nga sila consistent na deliver, hindi rin naman sila consistent na pick up. Okay. Kung gano'n naman kasi... yep. Sino yun? Si Holden. Si Holden po, Holden. Go ahead. Ma'am, ang average volume kasi ni JPC is around, malaki din eh. For the past 3 months, kinuha namin yung pina-generate ko kanina, is around mga 9 to 10,000 din siya per month. 8 oil po yan. So medyo malaki din yung volume na naibibigay niya dun sa PS2 natin. PS1 si Marlon. So, Okay. yun nga. Tawid, island po kasi siya eh. Yun yung sinasabi ni Sir Mix po. Okay. So, parang ang question nyo is paano i-compute yung nun? Kasi medyo siya, di ba? We can do the same kasi usually sa mga island pricing yan eh. Pwede natin ipatong. So, itong presyo na to, it would apply sa Infanta accounts. Yes. So, hindi lang to, nabanggit kasi namin GGM kasi yun ang alam namin Infanta. So, if okay with Jenny, para talagang sure na mag-sign na si Migs, di ba? So, in Infanta account ang lagay natin. Rate for of Infanta outlets, GGM Navarro. So, pati Infanta outlets. Hindi. Ano ba? Sila lang naman ata yung nandun. Tsaka yung sinasabi ni Isa. Sir, question lang sir doon. Kasi, ang bawa, tama naman yun. Siyempre, ang island rates is may counting pinagkaiba sa rates sa mainland. Pero ang kwan kasi, mo yung cost eh. so idagdag ko ibig mo ba sabihin sir upon delivery ko sa halimbawa dito, let's say ang delivery rate is ang standard is 3.86. So dadalhin ko dito, papatong ko yung diferensya na 8 sa presyo nila. Yes. Oo. Ganun ba? So parang kay Gigi Cruz and Navarro, imbis na 3.86 yung per case mo ng delivery fee, magiging 12.6. So tama ka, may additional 8. Oo. Oo. So ganun yung magiging pricing ni Yes. JPC at saka ni plus 8.
Oo. Yes, yes. So 12.6 siya mix. Tapos, ang mangyayari is, di ba kasi MS naman na to. Ang gagawin is, i-filter out lang namin ano lang yung benta nila, ni Gigi Cruz and Navarro. Sila lang yung mag-a-apply sa 12.6. Okay? Clear ba yun? Apo. Follow-up question lang doon, ma'am. Yung, actually, hindi lang naman sa Pepsi ito problema. Actually, kahit dun sa, ano namin, sa San Miguel Beer namin. Kasi ako rin ang may hawak ng Islands. Ngayon, may mga RTW ako doon, mga routing wholesalers. So, na-try namin yan, including pala sa Selectoyo at saka ibang products. May option kasi silang pumikap sa Mauban, through Mauban to Lucena. So, kung magpapatong ako, mas mataas na ako sa presyo ng Mauban Lucena. Mas mataas ka sa presyo ng Mauban. Wala akong benta sa Mauban. What I mean, sir, is ano, Oo. if you understand naman, alam ko naman na naiintindihan At mo. saka partner, ganito yan, Chief. Sa hindi nagmamadaling panahon, pero maikling na lang talaga. Wala nang makukuha na ganyan yan. Yes, Kasi ma'am. wala kami EDS doon eh. Walang EDS. Oo. So, ibig sabihin, ang magiging discount ng Mauban is mababa pa sa EDS. Tapos pag nagka-EDS doon, pareho lang kayo ng discount. Ma'am, sir, ang ibig ko sabihin na Mauban, sorry, baka na-confuse, is, ang Pulilio kasi may port din sa Mauban, Quezon. Which is, direct port siya, access point ng Lucena, Quezon. So, ang ibig ko sabihin, hopefully, kung 6 pesos na lang din naman yung mga taga Lucena, tama yun, mag-a-add sila. Diba? Pero ang yung risk ng volume loss doon sa area ko, because they have a choice to buy somewhere. Diba? Sa Mauban. Yun yung sinasabi mo. I don't know kung saan sila bibili. It's either Wala. Mauban o Yun nga, Quezon. partner. As to price advantage, as advantages ka. Ngayon, pag may EDS doon, lahat naman ng area, tabi-tabi may EDS eh. Dapat lang, pare-para tayong presyo. Diba? So, Yes. yun naman yung ano ko pare. Yep. So, ang question ko, Migs, so okay ka na dito sa 12.6. We did parang a special computation talaga for this. Nilaban namin to ni GM, ni SGM. So, are you satisfied with the 12.6 na? This is what we can do for Ito na ang kaya. Infanta area. Sounds promising po. I-review ko rin, nirarun through ko rin. Okay. Pero, Migs, we need to decide today, ha? We need to decide today. Medyo minadali din namin yung computation nito from logistics, from finance. So, yun. So, nag-align na kami dyan. Tapos, ang maganda lang, hindi lang si Gigi Cruz and but Infanta outlets na. Sige, i-continue muna natin bago dun sa other concerns. Thank you. Sige. Okay. Alright. But yeah, we did a special consideration for Infanta. That's the main point. Second is yung calling revenue and mix volatility. So I think, Migs, ito yung question mo sa email mo before, right? Na baka hindi lang na-discuss last month. Yung rate kasi for delivery fee natin yan is 5.11, di ba? If you remember. Ito siya. Yan. Yan. Kita ba? Yan. Yes, kita. 5.11. Oo. Ano yan? VAT-X. Yan. So, yung 5.11 na yun, I think yung question mo is kapag smaller cases, mas madami kang maloload, pero pag bigger cases, mas mag-iiba, mas konti yung maloload mo. So, nag-iiba-iba yung profit. Tama? Per karga. Yes, ma'am. Tama ba? Tama. Yun yung point. Okay. So ngayon, in this case, yung 5.11 kasi wala na talaga tayong magagawa on the rate of that kasi it's based on RTR. So para walang sinipan across national, talagang same lang yung rate na ina-apply namin. But what we can do for you as another effort is that you have an option to avail the fixed per trip. Okay? So sa fixed per trip, dito, ano na siya, parang kahit anong nakasakay dyan,
ma-avail mo siya on a fixed basis. So, sabihin ko yung unang biyahe, konti lang, dugi, di ba? Eh, fixed rate na siya. yes. Pag puro PET naman, fixed rate na rin. So, mapa-PET, mapaganon, kung sabihin mo 70-30 yung mix natin ngayon, di ba? 30% RB. 30% of the time, mataas yung ano mo, yung yan, tinatype na ni ano, Batik ni Jenny. Tapos, di ba, mag-i-infuse pa ako ng RB. So, baka maging mix mo, 50-50 RB, di ba? Okay, so, ibig sabihin, sa RB, fix yung ano mo, yung rate natin. Hindi na per case. Yun ang sinasabi lang. So, ito yung tulong I mean, namin nasa meeting ako, sa'yo bakit? na hindi ka masyadong mag-worry on the mix. Kasi tama naman, paiba-iba talaga. Although it's an average Ah, naman kasi. Mamaya, tawagan But kita. yun, Kahit di mo binibigay muna na gawin. namin yung 7.9 VAT in. Hindi. May binago ako. Any thoughts? Mamaya na. Migs, ano na yan ha? Yes, malapit naman sa katotohanan yan. Okay. So, okay na tayo dito. Okay. Check on the hauling revenue. Alright. So, another thing is on the LRD exemption. Later on, pakita ko na lang siguro to sa trade letter kasi nandun. So, tama kami sa LRD exemption naman kasi kung halimbawa acts of God na may bagyo, talaga walang nakapasok, may baha, dangerous to people, normally we ask for EDS, we ask for a documentation from the RFM and EM, and then we validate it. It's upon approval of GM and RTM. So, mina-minus naman siya sa goods. Pag in-approve ko, pare, 99.999 na yun. Yeah. Picture lang yun, market, that's it. Ayan. Tapos, sa number 4, makes clear ba doon sa LRD? Papakita ko mamaya sa trade letter. Ito-document natin. Sige, ma'am. Clear on the LRD? Next. Naintindihan ko naman. Okay. So, ito is, lagay ko lang, acts of God upon exemption approval. Exemption approval of GM. Yun nga lang, hindi pa to pare, hindi pa catastrophic ha. Yung mga paglabas mo, baha talaga dyan sa road na palabas ko. Picture. Ganun siya. Oo naman, sir. Dapat Pag catastrophic yan, Oh. talagang automatic Pero ang dapat siya. objective kasi natin pare, is, baka pwedeng mag-booking muna sila, di ba? Huwag mo nag-absent. Mag-booking, mag-merge route. Pag nag-merge routing, di okay na. Meron nang pumasok na yung tao. Kasi nag-merge route eh. Minsan nangyayari, di ba, yung hindi naman baha. Pero grabe yung ulan, ang lamig-lamig. Talagang walang benta, di ba? Pero hindi naman baha. Sometimes we allow merge routing. Approve namin. O di lalabas, meron na namang activity yung isang DMS. Di ba? So, present sila. Okay, so that's on LRD. Yung fourth is yung notice on 30 days price changes. Tama ba, Miss? We captured it correctly? Hello, Migs? Yeah. O doon naman niya na-raise na issue. Okay. So, on the 30 days price changes, we tried to, nasa notes kasi ni Amiela. So, ayoko Okay. palagpasin. So, we tried to consult kasi the team, no? As you know, very volatile talaga yung market natin ngayon when it comes to price. So, as you know, being the market challenger, nakatipende tayo kay Coke. Correct. So, once na may galaw si Coke, ginalaw niya yung baso. Minsan, saka tayo gumagalaw din ng baso. And sometimes, it takes, less than 30 days to do that. So, in that case, we cannot really assure on the notice ng price changes. Kasi nga, nakadepende talaga tayo kay Coke. So, medyo hands-tied lang kami on this one. I hope you understand. I mean, nasa bote naman tayo. And Yes. nangyayari talaga siya. Mitigation lang naman yung aking point doon is how do we mitigate yung effects nung ganyan. Yung parang ginawa natin noong October, di ba? Hindi naman siya nangyari mix na, pare bukas, price increase na tayo. Hindi eh. Araw-araw nag-uusap tayo. Basta nag-increase si Pepsi, si Coke,
Diyos ko, tayo pa, okay lang tayo. Alam mo agad, hindi ka magugulat eh. In fact, nagagamit nga natin eh. Sasabihin natin, uy, mag-iimpisa kami sa ganitong araw, kahit hindi pa masyado, bilihan na sila. So, basically, hindi ka na pwedeng gulatin na bukas, increase na tayo. Na-experience ko dito, nade-delay pa, napupush. So, definitely may notice. But, to give 30, hindi namin ma-guarantee. Parang normally 15 days, no? Parang ganun. Oo. Less than Yung pinamatagal. 15 days, Ah. longest. So yun, Migs, I hope you understand on this one. Talagang it's part of our business. Sa lahat ng Hindi controllable. No. You can put it lang talaga as a promise in the letter. pang sure lang, sabay-sabay tayo. Kaya hindi ka pwedeng magkaroon ng advantage yung ibang area. Migs? Yeah. Sige, ma'am. Continue lang. Okay. So given that, no, let me just I think last napakita naman na yung sample SOA, no? Napakita na yung sample statement of account. Last ano, okay, ni Amiel. Okay. So in this case, no, ito yung, di ba, Mix, naalala mo, may pinafirma kami initially trade letter, pero hindi mo naman siya pinirma, ni-receive mo siya. Ngayon, medyo in-improve namin yung letter to capture yung mga concerns mo na. So para, kasi alam ko, concern mo documentation, di ba? So isa-isahin natin kung ano yung mga nilagay natin dito na concerns mo para at least medyo may peace of mind ka to sign it, okay? So in this case, ito, nirevise ko yung date to February 2 para lang klarado na ibang version siya, GM. Yes. Nirevise ko siya to February 2 para ibang version. Okay, Improved sige. version siya, okay? So in this case, it's the same naman, discounts and allowances. Yung important lang is yung dito on the changes on the provision. So the basic DNA discount, wala namang change. It will still be the annex 1, which is here. Yan. So ito na yung magiging panibagong discounts natin. So 8 ounce 16, 12 ounce 18, 1 liter SSP ETNCD at 20 pesos, and so on. Okay, so wala tayong change on that. Yung second provision will be on the FTH, yung delivery fee. Okay? So ito, go ahead, Migs. Bago lumayo doon sa basic discount, pwedeng punta tayo doon sa doon sa summary sheet ng PNL. Okay. Okay. Yan. So, Malakihin ko lang, ha? sige ma'am. Para malaki. Okay. Clarify ko lang kasi medyo nalilito ako. Dito, itong wholesaler rebate, ano bang ibig sabihin ng wholesaler rebate? Okay. So yung wholesaler rebate, di ba may mga hawak kang wholesalers ngayon, tama, no? Yung Tama. mga handle ng 2 PS. So ngayon, yung discount nila, Mix, kung dati ikaw yung nagbibigay, ngayon, i-rebate na siya ni Pepsi. Si Pepsi na ang magbabayad noon. Okay. Ngayon, ang discount lang here, ito yung iba na kasi dati, di ba, nasabi mo, nag-average kang 15 to 18, tama na? Aha. 15 to 18 na discount. Ngayon, ang susundin na natin is yung standard na ni Pepsi na Mhm. discount, which is, Yun natin sa kanina. oo, yung nandun kanina sa Annex 2. So, that's, yun yung ginamit to compute this wholesaler rebate. Okay. So technically, kung 10 ka, wait lang, Mix ha, kung 10 ka, meron siya, let's say, 8. Diba? Tapos medyo off tangent ko na yung kwento ha. Meron kasi kaming less 5 na programa sa PET. Mhm. So technically, pag binigay mo sa kanya, 8 and 5 yun. Ganun siya. Trabahuhin niya yung 5. So ganun siya, partner. So Okay. lumalabas, kung 10 ka, 8 naman ang binigay mo, wala kang palwal. Okay. So, ibig sabihin ba, ano yung basic discount na may enjoy ko? Yung 10. Tapos, ipapahiram ko lang yung 8. Parang ganun ba? Yes. Okay. So, balik lang tayo dun sa dun sa Annex, if okay lang. Okay. Okay. Para lang kita mo ha. Sige. Okay. Ay, hindi yan. Okay, dito tayo sa trade letter.
Okay. So dito sa Annex Migs, ito yung discount. Annex 1 is ito yung matatanggap mong discount, 'di ba? As Ah. CSD. Ngayon, ito yung i-extend to the wholesaler. So for example, in 8 O's, 11 pesos per exclusive, 9 pesos lang per mix. Ngayon, ang sinasabi ni GM, ang natanggap mo ay 16 16. 16 pesos, 'di ba? Mm. 16 pesos. Kasi on invoice na to, tama? 'Di ba? On invoice siya. On Yes. invoice yan. Ngayon, kapag in-extend mo yan to the wholesaler, 11, sabi yan, 11 pesos, technically, meron pang i-claim sa'yo si Pepsi na 5 pesos. So Oo. technically, wala kang pinaluwal. Wala kang pinaluwal. Kasi na-enjoy mo na siya sa sa on-invoice na EBS rate mo. Tapos kung si GG Cruz yan, binigyan naman natin siya ng 12 pesos something sa freight cost. Okay. Mm. So, Wala ring ibig dagdag. sabihin ba nun is yung basic discount na 16 pesos, for example, is parang wala din yun kasi pinahingi ko yung 11 tapos in-refund ko yung 5 pesos. Tama ba? Okay. Yes. Technically, oo. Parang kung anong binibili ng wholesaler mo, lang. Pinason mo lang din yung discount. Hindi ka nagpaluwal. Pero, hindi, I mean, bakit kailangan ko pang ma-receive on invoice yung 16 kung isasauli ko lang din naman yung difference? Kasi parang sa system natin, Bilang iniwanag na. Sir Manny, if you can add, hindi siya Yeah. no, sa system. Automatic kasi siya. Oo. Right now kasi, di ba, pag bumili tayo sell-in, so total volume mo yun mix eh. So yun yung nakaresibo at discount mo 8 on 16, tama na? So that's one. So definitely, since may sell-out ka, yung spot sell mo, which is yung wholesaler seeded sa'yo, TPD pala to, TPD served to, na wholesaler seeded sa'yo, ang discount is 11 or 9 respectively. So tama ka doon. Mababawas na namin kaagad yung 16 pesos sa sell-in volume. Tapos by end of the month, you will be claiming, no? I-claim mo sa amin tong 11 and 9 eh. Tama ba? Kasi Claim. ito yung discount na... Sir Man, doon ako nalilito eh. Ako ba ang magki-claim nung pass on discount o i-claim nyo yung difference nung Annex 1 and 2? Dalawa to, mix. Sige, nag-get na kita. Go, Sige. Pepperman. So, definitely, una, claim ka muna. Maniningil ka sa amin eh. 11 and 9, no? So, that's first. Kasi nag-extend ka ng discount of this seeded wholesaler sa'yo, no? Pangalawa, Sa 16 ito na yung pesos niya. sinasabi mo, Migs, no? Kami naman magki-claim sa'yo kasi definitely yung discount or this wholesaler outlet, nakompitan na natin at 16 eh. So magki-claim kami sa'yo ng, 11 pesos. Claim kami ng 5 pesos sa'yo. Yes. So net-net, on this particular discount na makiklaim mo lang, would be the different. Lagyan natin ng amount no, para halimbawa, yung Sige. outlet GG Cruz, assuming, sample lang to, 8 ons, ang discount niya is 11, so exclusive, times 100 cases, sample lang, volume. I-multiply natin, 100 times 11. So that's 1,100. Mm-hmm. Yep. Okay, yung nauna man yung sell-in mo, na-computan ganun din, volume 100 times 16. 1,600. 1,600, diba? Okay. Wala, sell in 1,600. Sell, okay. We're talking of discount na to, discount na lang. Okay. So, tapos, ayan. So, definitely, nabawas na namin yung 1,600 sa'yo. Sa invoice ko? So, on invoice na yan sa resibo mo. No? Tapos, nag-serve ka kay customer with the 11 pesos discount. So, mag-claim ka sa amin ng 1,100. No? I-claim mo yan. However, Palagay, Sopra, palagay nga sir ng pass on discount doon sa 1-1. Sige. Ako yan. Ikaw po ba yan? Okay. Yan.
Pass, Tapos yung difference. So definitely, ang kwan mo lang, since may sobra doon sa, di ba, 16 less 11, so may 5 pesos times 100, may 500 na i-charge back namin. So, dito sa i-claim mo sa amin na 1-1 na pass on discount, ima-minus ko na dyan yung 500. So, net, Palagay nga Ma'am Jenny, in plain English lang, return to PCPPI. return. Yan, return. Charge Charge by return. Plain English lang. Return na lang para maintindihan. Return na lang. Return to PCPPI. So, ang i-claim mo na lang sa Pepsi, net of claim, adjusted claim na lang. Adjusted claim. 600. Palagay na lang ako ng 3 and 8 claims. 3 and 8 claims. 3 and 8 claims na lang. 600. 1,600. Medyo confusing yan eh. 600 na lang. 600 lang. Bakit Solid 600? claim o 3 and 8 claim? Bakit 600 lang? Di ba yung 1-1? Yeah. Hindi, kasi, ayan, sige. May na confused ka sa 3 and 8 claim, Sir Manny. Go ahead. Sige. So, tama naman. Claim mo yung 1-1, no? Tama yan. Yan yung binigay mo kay EDS eh. 1-1, hindi 600. Oo. Pero definitely, doon sa volume specific for that kasi na delivery, ang na-discount na namin dyan yung 16. Tama? Which is sobra ng versus 16 minus 11, sobra mo ng 5 piso. Binalik ko yung 5 piso. So, ibabalik mo sa amin yung 5 piso. So, instead na magbabayaran pa tayo, no? Ibibigay ko sa iyo yung 1-1, babayaran mo ako ng 500. Di ba supposed to be ganun eh? Okay. Ibigay ko sa iyo yung 1-1, no? Yun na yung 1-1. Pero bayaran mo rin ako ng 500, okay ng 500. So, ginagawa na lang natin dito para Sir Manny, pwede bang simple transaction. Pwede bang pasimplihin na lang natin yan? Kasi additional trabaho ulit yan. But in principle lang, at least makuha mo lang yung principle. Karami So sasabihin definitely, net, ito yung i-upload ko na lang sa system para ma-claim mo. No? Ibabayad na lang namin sa'yo yung 600. Yan. Ayan. Pero kung okay. may suggestion ka, mas simpler, tignan natin kung mas simpler yung gusto mong mayari. Di ba pwede nilang, Sir Manny, na ibigay mo na lang sa akin yung pass on discount ko doon sa customer. Tapos, i-charge ko na lang yung buo. Kumbaga, yun yung kaninang sinasabi ko, paluwalan ko na lang yung pass on discount. Singilin ko na lang din ang buo. Sorry, palwalan. So, Ibig sabihin, what I mean is, yung mga charges nung aking ipapass on discount, di ba? Binigyan ko na muna. Nilagyan ko na siya ng budget. Tapos singilin ko na lang later on. Para lahat ng sell-in, almost equivalent naman din sa sell-out ko, edi i-claim ko na lang yung discount. Ano yung nakikita mong timing ng panginigil? Every what period? Every month? Sir Manny, yung convenient. Hindi, ikaw actually, ang sa amin, convenient every month. No? Para every month, clear tayo dun sa utang namin sa'yo, saka yung pandi namin sa'yo, yung charge or return namin sa'yo. Pwede naman na monthly. Sir. Diba? But definitely, that's in principle. Yan yung gusto namin iparating na Okay. hoping nakuha mo na yun nga po. Medyo nalito ako kasi doon. Diba? Nung una kasing pinaliwanag is magbabalik ako ng pera sa PCPI while yung doon sa cover page nung summary sheet ng PNL is may doon din nakalagay doon na may ibabalik ako sa PCPI. So medyo wala kang ibabalik, kami ang magbabalik sa iyo pero ibabawas lang yung return, ibabawas lang namin. Okay, sabi ko parang ang hirap nun So wala kang paluwal, wala kang ibabalik na pera. Baka may simpler method lang siguro para mas madali lang Sige, we'll explore kung ano yung but I believe itong pinakita namin nasundan mo naman. Nasundan ko na, sir. Okay. Alright. So yun naman ang mahalaga. But on the process, yes, we're open on that kung may ibang suggestion
Mm. Okay kami, open kami kung anong mas maganda sa'yo. Then okay lang, at least at the end of the day, ito rin naman yung gusto nating mangyari. No? Apo. Okay, sige. I think nagtatas na kami si Holden. Ano yun, Holden? Ay, boss, opo. May question ako regarding naman sa spot sell. So, wala na pong chargeback si... Ano natin? For spot sell po, yung benta ng spot sell. Wala. Sell in sa DMS, sell out. Wala Wala. na pong chargeback. Wala, Basta wala sa yun. DMS. Okay po, sige po. So, Concealer lang to, concealer seeded sa kanya. Parang, I think ito yung outlet ni Velasco sa ni Lester po. Okay. Lester. Okay. Basta yung dalawa. Not necessarily wholesaler rin, baka may OP din doon. But definitely yung outlets under them na i-serve ni TPD, yun yung pinag-uusapan dito na i-charge back sa kanya. When you say charge back, ibabawasan lang natin doon sa total claims ng pass on discount. Okay? Okay po. Yan po. Klaro. Thank you, boss. Sige. Klaro, boss, klaro po. Okay. Yep. Okay na si Migs. Si Migs yung... We have 10 Yes, minutes. nasagot naman yung clarification doon. So, yun yung actually technically ginagawa naman sa SOA, yung in-explain last time, na dito nangyayari yung parang deduction fee. If you can see on the letter D, tama no, Sir Manny? Dito nagkakaroon ng recon on the Pepsi claim, Yes. tapos PNG Yes. claim. Oo. So, Correct, wala correct. kang, technically, hindi siya added process kasi ano lang naman siya, parang mathematics lang siya, na pabawasan yung parang pabalikan ng pera, di ba? Ninenego na siya at the end of the month. So, every end of the month, ito naman yung ipoprovide nila team, nila Holden, and then ni RSM, para makita mo yung naging deductions. So, dito siya sinasummarize. Pero dumadal sa amin ito means no, para to ensure na captured natin yung tamang numbers as well. Mm. Yes. Actually, sila Sir Manny yung gumagawa nito. Sa totoo lang, sila ang gumagawa nito, nagbibigay lang kami ng DMS data. Okay? Mhm. Migs? Clear pa naman. So far. So, Okay. So, balik ako dun sa, sa revised na trade letter. Dun tayo na putol. Ito na yun. Then, okay lang. Medyo nalita ako sa pagpasok kanina. Yung delivery fee kanina, magkano yun? 12. Yung 12.6. 12.6 Sir Manny, yung napag-usapan natin. When we say delivery fee, ito na yung dalawang customer ng yung malalayo, no? That's Yes, this is the additional, tama ba? This will be the Yes. delivery fee from a warehouse ni Migs going to the outlets na dalawa, tama? Yes. Correct. May in-add lang silang isang outlet, si GTC ata. Meron pa kasing outlet din doon na Infanta rin. The 12.6 na yung magiging delivery fee, tama? Yes, correct. Okay, ito yung caveat ko. Mhm. So 12.6 times 12. Correct me if I'm wrong, ha? So 12.6 fulls and empties. Pagdating sa PE, sa full goods, 7.56. So yung mga PET, 2.9 tasting, Victory 237 ml, paras na yung rate with other PET in non-returnable at 7.56. Tama ba? Tama ba yung understanding ko? Parang sa 6.3 tayo nag-agree, Sir Manny. So, Then naging 12.6. I'm not sure if Kinumpute it's yan back sa raw, 0.5. 12.6 times raw. physical to, physical. Oo. Physical. Pero yung rate ng PET sir ay computed sa raw na 0.5. Physical din yan. So 12 pesos yung physical ng PET. O 0.5 lang ng 12.6. 0.5 daw. Hindi. Oo. 12.6 times 0.6. 0.6 siya. 0.6 yung 0.6 ang Okay, ang, rate 808. ng 808. lahat na fixed na ba? Ito yung catch dito. 0.6 yung rate na ng lahat regardless of by 6, by 12, by 24 configuration na non-returnable mo 0.6. So pumapatak na sa 7.56. Para Okay. tayo ng understanding mix. Yes, Tama? yes. Kasi Okay. kinukompute ko yung sa ano. 12.6 mo is full and empties. Tama? Tapos pagdating na sa
sa full goods, regardless of buy 6 ba yan, no? Yung Sting 290, Cessna 290, 1.25, and Gatorade 237, times 0.6, yun yung rate mo na. Flat rate na tayo. Opo. Tama. So, Kasi yung... for TPD rate mix, to give you an info, dinidivide pa namin to ng divide by 2 dun sa binanggit ko na configuration. But for your rate already, para lang hindi ka talo, pinalaspas natin, flat rate na siya. So, 0.6 na siya. Yun yung rate mo for full goods. Yes, sir. Doon nga sa computation mo, sir, ako, nagbe-base din ako dun sa divide 2 mo kasi tanda ko yan, kinocompute namin ni So, Sheldon dati. Align tayo dito, Mix. Okay na to. Okay, sir. Okay. Mas maganda yung 0.61. Diyan, pakilagay lang dito 12.6 full and empty yan eh. Oo. Tapos yung full goods lang yung FG is 0.6 o 12.56. Yun yung 7.56 ito. Oo. May kaunting clarification lang ulit. Magre-resend lang ulit ako sa. Doon sa pulse and empties sa 12.6. Paano natin i-determine yung yung pulse and empties, yung empties return? Para ma-claim yung 12.6. Okay. Basta yung full goods, 'di ba? 0.6, yung empties na binalik 0.40 para so kung ano yung physical balik niya, doon natin kukumpitan yung pulse and empties. Ang ibig ko sabihin, Sir Manny, is kasi buti kung from plant diretso kay Gigi, so nakalagay yung hauling rate plus yung delivery rate na 12.6, tapos diretso. Ang problema, dadaan muna siya sa Santa Cruz, so magmi-mix volume muna yung empties niya, tapos sa ibang PO namin gagamitin yung, for example, yung empties. So paano i-consider yung May kwan naman to, may DMS to, Mix, may DMS naman. Makita doon sa DMS volume niya. So automatic yung DMS volume nyo, full empties naman for RGB. So we will compute at full 12.6 yun. So, paano ba to? Ito ba yung tanong? Yes, sir, naintindihan ko. Diba, iraran namin yung volume ni, yung dalawa, DG Cruz, saka yung isa, no, sample lang. So sa DMS volume, lahat ng RGB mo, yun, 12.6. All PET mo, di ba, at 0.6 lang. Ito ko na lang yan kukumputin. Mas mabilis. Kaya nga, sir. So, ibig sabihin, hindi, kasi special rate kasi yung 12.6 eh. Kailangan ma-isolate natin yung delivery kay Gigi doon sa, We will run yung volume nila Mix sa DMS. Sa DMS. Sir Roldan, may return empties ba doon sa DMS? Hindi na. Pag may volume ka na doon ng RGB, automatic na yun. 12.6 na yun. Tingnan namin. Ayun. Doon naman, may basyo naman bumalik siguro yun. Yun ang gusto ko marinig na sagot, Sir Manny. Automatic, huwag na natin gawing 0.6 at saka 0.4 yung pulse and empties. Hindi namin maka-quantify yung Mix. Parang ang hirap eh. Hindi namin maka-quantify kung may binalik o wala eh. Yes. Yun yung tanong ko. May RGB ka doon, automatic house sell lot, 12.6 na yun. Yes. Yan ang gusto ko i-clarify kasi baka pagsimulan pa yan ng... Wala na kaming leverage to check kung may binalik o wala. Ang hirap i-monitor, sir. Yes. Oo. Titingin pa kami sa load in, load out mo. Baka buwan-buwan, magpapadala ko sa iyo ng load sheet, sir. So yan, klaro na tayo dito, Mix, ha? 12.6, house and lot, yung FG at 0.6, yung empties 0.4, no? Sige, Pero sir. definitely for RGB automatic DMS volume times 12.6. Ganun na lang kasimple yan, kumpitin. Yung Okay. delivery fee mo dyan. Okay? Okay. Pero yung full goods, kung ano yung full goods, so 12.6 times 0.6, so 7.56 times yung volume mo ng PET. Lahat ng PET na to, Gatorade by 24, 290, Gatorade 237 times 0.6, so 7.56. Ganun kayo straightforward lang yan, computing. Okay. Yes. Good, sir, yung kung very straightforward yung Okay. mas maganda yan, Oo. mas madali. Then Yan, palagay na lang siguro yung 0.6 lang yan, 7.56 para klaro dito. Yung full goods, Mix, excuse. Meron kasi kaming open meron close kaming parenthesis 430. 7.56. Sir Manny, excuse. Mix, meron kasi kaming Ayan. 430 na hello? Apa, Hello? sige. May 430 kami na lahat kaming mga RSMs and
RTM to attend the meeting. Opo. 1 minute to go. Meron ka ba bang concern? Yan. Nasagot na natin lahat. Medyo nasasagot naman na sir unti-unti. Kaya lang syempre, kailangan kong daanan lahat ng ganun naman talaga. Kailangan ko lang daanan Sige, lahat. ang gawin natin ganito, partner. Yung kay SGM, siguro magsasalita lang yun ng mga 15 minutes, 20 max. Mm. Tapos pwede nating balik tayo ulit. Kung sir, yung convenient time nyo na, matapos natin yung buong So PNL. today, tapos na natin. So, as we have to go muna, sorry, I have to cut the meeting na. Then, balik tayo ulit. Sandali lang naman. Ito na, magsisimula na kami. Apa, sige po. I-text nyo lang ako pag pwede na ulit. Thank you. Si Mix, pipirma na daw niya the next meeting natin. The next Sige, meeting natin. after nito, sandali lang to. Kaya mga 15 minutes lang, babalik kami. Sige po. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Mix. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone. Thanks. Okay. Okay. Later. Huli ka.